ang nakikita kong may isang division kasi na ayaw matanggal si Marcos dahil ayaw nila kay Sara Duterte. Oo. Dapat diba? wala munang kulay ngayon. So, diba? sa akin parang, kaya ako minsan na-accuse ako na Duterte kasi linalabanan ko yung gobyerno ngayon dahil sa nakikita ko sa ekonomiya. Oo, datos tayo, numero. Wala naman akong, may sinabi na ba akong pro-Duterte? Yeah, wala, never, di ba? never. Ang inaano ko lang, ang nangyayari ngayon sa administrasyon na to. Kaya ayaw nilang matanggal si BBM kasi ayaw nilang maging presidente si Sara Duterte dahil sa konstitusyon, siya talaga yung next in line. Correct. Ganun ang nangyari. So, maghanap kayo ng dapat naghahanap sila ng magaling na kandidato. Correct. Diba? Rather than, alam mo, na nga yan makasarili na na yan, na hangarin. Kasi hindi na ito tungkol sa kung anong kulay ka sa politika. Tungkol na ito sa kapakanan ng bansa at mamamayang Pilipino. Ito pa, Miss Cora, a while ago, before tayo, habang nag-uusap din tayo, nabanggit mo na dapat nasa recession na tayo ngayon kung hindi dahil lang sa mga OFW. Paki-explain nga po yan. Kasi, di ba, yung GDP, hindi dyan na may measure yung pagpasok ng mga remittances. Nakikita yan dun sa gross national income. So, meron pang isang factor na dinadagdag pag kinompute mo yung gross national income, yun yung net primary income. Doon pumapasok yung OFW remittances. Ngayon, di ba pag ikaw nagtatrabaho ka sa say Hong Kong, ganyan, papadala mo yung pera, papasok yun doon sa net primary income, tapos papasok yun ngayon sa household spending. Kasi yun yung perang pinadala mo, yun yung ginagamit ng mga pamilya mo para bumili ng kung ano-ano, di ba? So doon pumapasok yun. Ngayon, bumagal yan ng first quarter. Kaya yung household spending, bumagal din. Kaya 2.8% lang yung growth natin. Kasi nung previous years, ang growth ng OFW remittances, double digit. Nung first quarter, nasa single digit lang siya. Mababa siya. I think mga 5% or 4% lang. So, kaya pala nininervyos din sila kapag nagko-call ng hindi kami magre-remit ng pera, yung mga OFW. Kasi malaking bagay yun. Malaking bagay yun. Kasi affected yung household spending at the same time, yung gross international reserves mo na ginagamitan pambayad ng utang, dun nang gagaling. Okay. Maiba tayo, Miss Cora. Kasi eto, nagkaroon ng rollback na mukhang magkakaroon ng malaking rollback sa gasolina. Kasi yung ngayon, Brent crude is just $78 na lang. Galing yan sa $115 to $120. Yun. Okay. So, ano kaya magiging epekto nito sa atin? Bababa yung inflation over time. Pero tandaan mo nga... Kaso madaya yung mga yan, biglang baba ngayon, akit ulit. Dinadahan-dahan nila, senta-sentawo hanggang pero mabalik. Pero yun nga, tandaan mo na nung fourth quarter last year, tsaka first quarter this year, wala pang krisis sa langis. Normal pa nun yung presyo ng gasolina. Pero bumagal yung ekonomiya. Correct. Tandaan nyo yan kasi hindi inflation yung cause, corruption. Palaging corruption. Kaya kayo dyan, nako. Kasi alam mo, kung walang tiwala, kasi ngayon, wala ngang accountable. Hindi sila nagpapakulong hindi. Tapos tinatakpan pa yung kalokohan. Di ba mas naunang hinuhuli yung yung mga hindi pa napapatunayang magnanakaw kesa dun sa maraming nagsasabi na sila ay parte ng itong malawakan na flood control project scheme. Kasi sa panahon ng mataas na presyo ng bilihin at saka po samot-saring krisis, makakatulong ba ang impeachment ni Vice President Sara Duterte? Kasi it's all political, di ba? O isa lamang itong political battle na maaring magdulot ng mas malaking pinsala sa ekonomiya, investor confidence at imahe ng Pilipinas sa international community, which is, we know for a fact that it's happening because investor right now are seeing everything, yung focus ng Pilipinas at leaders natin are politika. Alam mo, last year pa, I've been saying Marcos resign. Kasi nakikita ko sa numero na walang mangyayari. Okay.
Of course, yung ibang kaibigan ko, yung ibang kapamilya ko, gagalit sa akin. Ba't ka nagsasabi ng resign? Lalo tayong lalala. Sa loob-loob ko, hindi eh. Lalong lalala habang nandyan siya. Which is Okay. what's happening. Pero, syempre, hindi siya magre-resign. Pero sinasabi ko pa rin. Maski alam kong hindi siya magre-resign. Kasi natatakot siya pag nag-resign siya, makukulong siya. Dahil napakalala ng mga crimes na ginawa niya. At saka there's nothing wrong to ask for Resignation, Oo, for yeah. resignation. Kasi una sa lahat, again, papaalalahanan ko, tayo ho, Karapatan bilang yan. mamayang Pilipino, ang nagluklok sa ating mga leader. So tayo rin ho may karapatang mag-request na dapat mag-resign sila kung hindi tayo satisfy. O sa ibang bansa kasi, hindi mo na kailangan sabihan mag-resign. Nagkukusa Oo, mag-resign. meron silang Pagka nahuli silang- kahihiyan ba? Oo, yung may kahihiyan sila, may delikadesa. Oo. Dito hindi, yung kakapal na mukha. Oh. Diba? Ako nga feeling ko hindi talaga sa kanya sinasabing totoong ano niya yung nangyayari. Kasi I saw in some interviews, no, i-correct niyo po ako kung mali ako na sinasabi niya rin minsan, I don't watch anymore news. I don't read hindi anymore ako naniniwala. media, di ba? Hindi ako naniniwala kasi budol king siya eh. Marami siyang sinasabi na hindi totoo. Hindi consistent, Oo. no? Well, not just hindi consistent, talaga hindi totoo. Kagaya niya, sinasabi niya, mag-grow tayo 6%. Paano? Oo nga. Saan mo kukunin yung 6%? Oo, na yun? mangungutang. Mathematically, it's improbable. Diba? So, or statistically improbable yung sinasabi niya. So, kaya hindi ako naniniwala na hindi niya alam ang nangyayari. Alam niya, pero magaling siyang mag-pretend na hindi niya alam. Good cup, bad cup nga eh. Oh, Di ba? So, Yung mga ganun. so that's one, no, yung ask for his resignation. Second, magtinu yung gobyerno. Kasi kung hindi naman naalis yung leader, di magtinu na lang kayo, ayusin nyo. Pero nagtitinu ba sila? Lalo ngayon na nangyayari sa Senado, ganyan, kontrolado na nila yung Senado, kontrolado ang Congress, kontrolado yung Executive Department. Ewan ko yung judiciary, pero nakikita ko sa Supreme Court, napakabagal nilang kumilos. Kung mabagal kumilos. Diba? Yung decision na lang tungkol dyan sa mga impeachment, yung dun sa yung 13 versus 11, ganyan. Hindi kumilos ang Supreme Court dun eh, di ba? So, kagaya ngayon, dapat i-clear nila yung jurisdiction kasi nanghihingi ng leeway yung prosecution kasi raw magdadagdag pa sila ng evidence. Oo. Bakit pa sila magdadagdag? Na-submit na nila Di ba dapat sabi nila yung substance and dapat nga kompleto na Yes, di ba? oo. Bawal na yun. Ang tagal nilang nag-hearing doon sa Congress, bakit kulang pa yung ebidensya nila? Kasi correct. natatakot sila dahil mahina yung ebidensya nila, di ba? Kaya doon sila nagtatagal ngayon with the legal team of the Vice President. Pero asa ng Supreme Court para ayusin yung sigalot na yon, di ba? Yung pagkakaiba ng views nila. Oo nga eh. Yun nga, Miss Cora, kung bilyong-bilyong piso ang ginagastos taon-taon sa flood control projects at iba pang proyekto, ngunit nananatili ang problema. Nasaan ang pera ng bayan? Hanggang kailan magbabayad ng buwis ang mamamayan habang ang iilan ay pinaghihinalaang nagpapayaman mula sa kaban ng bayan. Halata naman eh, di ba? Parang, hindi parang na eh. Palagi ako nagpaparang kasi guys, impression ko siya. Pero, talaga naman, no? Para ano sila eh, they love where they are right now. Oo, syempre eh. Immense power, money. Parang they don't really care about what's happening in our country. Wala na yan na na sila, lulong na nga sa ganyan. Alam mo, capital sins. No, Diba? yes. So, greed, avarice, whatever. Basta, Parang gluttony na rin. yung mga extreme sins na yung nangyayari. Nangyayari sa Kasi atin. wala na sila talagang pakialam, kundi sarili na lang nilang pinoproteksyon na lang nila yung sarili nila. Kasi alam nila na pag nawala sila sa kapangyarihan, makukulong sila. Tama. Kaya panay na lang ang cover up. Kayo, Miss Cora, bago tayo magtapos, gusto ko lang hong tanungin kayo, ano ho ang suggestion na may advice nyo sa sa kapwa natin Pilipino? Kasi kung wala na tayong maasahan sa ating mga leader, may iilan dyan na lumalaban pa rin pero ginigipit. So bilang mamamayang Pilipino, ano po ang magiging suggestion nyo sa kapwa Pilipino para tayo ay makatulong sa ating bansa? Magsalita na tayo na humingi tayo ng reforma, di ba? Kasi hanggat nananahimik tayo, walang mag-uudyok sa gobyerno na, magbago kayo.
wala, kampante lang, di ba? Mm. Ngayon, maaari din, kasi pag marami tayo, hindi tayo kayang kung labanan ng Totoo. mga kawatan, di ba? Yes. So, kailangan talaga, kagaya nung 1986, people power, kasi milyon-milyon talaga yung pumunta sa kalye, sa EDSA. Walang magawa yung gobyerno. Correct. O ngayon, kailan tayo aabot sa ganun? Parang malayo pa no? May naririnig ako na may rally raw this end of the month Ewan ko This end of the month ba yun? Hindi ko kasi na makita ang nakikita kong may isang division kasi na ayaw matanggal si Marcos dahil ayaw nila kay Sara Duterte. Dapat Diba? wala munang kulay ngayon. So, diba? sa akin parang, kaya ako minsan na-accuse ako na Duterte kasi linalabanan ko yung gobyerno ngayon dahil sa nakikita ko sa ekonomiya. Oo, datos tayo, numero. Wala naman akong, may sinabi na ba akong pro-Duterte? Yeah, Wala, never, di ba? never. Ang inaano ko lang, ang nangyayari ngayon sa administrasyon na to. Kaya ayaw nilang matanggal si BBM kasi ayaw nilang maging presidente si Sara Duterte dahil sa konstitusyon, siya talaga yung next in line. Correct, correct. Ganun ang nangyari. So, maghanap kayo ng dapat naghahanap sila ng magaling na kandidato. Correct. Diba? Rather than, alam mo, na nga yan makasarili na, na yan, na hangarin. Kasi, hindi na ito tungkol sa kung anong kulay ka sa politika. Tungkol na ito sa kapakanan ng bansa. Correct. At mamamayang Pilipino. So, Miss Cora, maraming salamat po. Last message po. Yun nga, so sa akin, kailangan talaga magsalita na tayo, humingi tayo ng reforma, at kailangan maging focus tayo dyan kasi apektado na ang kabuhayan natin di ba? So, maaaring hindi ngayon, pero in the future, yung mga anak nyo, mga apo nyo, sila magbabayad ng inuutang ngayon. Oo nga grabe, diba? So, isa pa, humingi tayo ng tulong sa Panginoon. Kasi talagang medyo malala na yung aggressive ngayon ng mga demonyo. Oo, talaga. So, kailangan talaga manalig tayo at humingi tayo ng tulong sa Panginoon.